Sa loob ng subway, may isang baby na sobrang lakas umiyak at naiirita ang lahat ng pasahero kaya may isang lalaki na hindi na nakatiis at sinigawan ng nanay. Pero lalo lang lumakas ang iyak ng bata, habang ang isang lalaki na nakamasid sa lahat ay nagsuot ng earbuds para hindi marinig ang gulo. At sa sandaling iyon ay may tumawag sa kanya na ex-girlfriend pero dine-decline niya ito. Pagdating sa susunod na station ay bumaba siya ng tren at muling may tumawag kaya kahit labag sa loob ay sinagot niya at sinabi niyang papunta siya sa work. Ipinaliwanag ng babae na nasa hospital siya at kinumpirma ng doktor na buntis siya kaya gusto nitong marinig ang opinyon niya. Dahil sa sobrang gulat ay nabangga niya ang isang tao at nalaglag ang phone kaya hindi niya narinig ang kalahati ng sinabi ng ex niya. Bigla siyang inatake ng asma kaya ginamit niya ang inhaler para kumalma at sinabi niyang magle-leave siya para samahan ito pero sinabi ng babae na huwag na dahil nakapagdesisyon na siya, at nang tanungin niya kung ano ang ibig nitong sabihin ay nawalan ng signal ang phone at naputol ang tawag. Kung mahilig ka sa mga ganitong movies ay mag-like at subscribe ka na para lagi kang updated, mag-comment ka ng mga gusto mong movie na itag-alog natin. Salamat! Pagkatapos ay pumasok siya sa isang corridor na may sign papuntang exit 8 at may isa pang lalaking naglalakad malapit sa kanya. Nang madaanan niya ang isa pang sign na exit 0 at lumiko siya ay nagulat siyang bumalik siya sa dating sign kasama pa rin ang parehong lalaki kaya nagpatuloy lang siya sa paglalakad pero muli siyang napunta sa parehong lugar. Nalilito siyang tumingin sa lalaki at hindi niya napansin na sa likod ng sign ay may nakasulat na turn back 3 times. Nagpatuloy siya sa paglakad at muli na namang bumalik sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito ay lumingon siya at nagulat nang makitang nakangiti ng kakaiba ang lalaki kaya tumakbo siya palayo sa takot ngunit ganoon pa rin ang nangyari kaya tumakbo siya sa kabilang direksyon pero sa kasamaang palad ay doon pa rin siya napunta. Napansin niya ang emergency alarm sa pader at pinindot ito pero hindi gumana kaya sinubukan niya ang free na pinto sa corridor ngunit lahat ay locked. Nang titigan niya ang isang poster sa pader ay nagulat siya nang makitang may dugo na tumutulo kaya umatras siya at naramdaman niyang may dugo ring tumutulo sa ulo niya mula sa sign 8 kaya sa sobrang takot ay muli siyang tumakbo. At nang makita niya ang kabilang lalaki na may kausap sa phone ay napansin niya ang sign na exit 1 na ibig sabihin ay may nagbago na sa corridor. Katabi nito ay may instructions na nagsasabing kailangan niyang maging maingat sa mga anomaly dahil kapag may nakita siyang kakaiba ay kailangan niyang bumalik agad pero kung wala naman ay maaari siyang magpatuloy sa paglakad at ang totoong labasan ay 8. Nagpatuloy siya sa paglalakad at bumalik sa parehong lugar pero wala na ang dugo at wala na ring nakasulat na turn back kaya naisip niyang iyon ang anomaly. Nang muling lumitaw ang lalaki ay sinubukan niya itong tanungin ngunit hindi siya pinansin kaya nagpatuloy siya sa paglalakad at muli siyang inatake ng asma nang makita na naman niya ang sign na 0. Pagkatapos niyang gamitin ang inhaler ay nagpatuloy sa paglakad ang nawawalang lalaki at ngayon ay desidido na siyang bantayan ang bawat anomaly. Kaya kinuha na niya ng picture gamit ang phone ng bawat detalye ng corridor kabilang ang bawat poster. Ang mukha ng kabilang lalaki, ang emergency alarm, lahat ng pinto. Pati ang photo booth sa tabi ng lockers sa kanto, at napansin niyang ang huling poster ay may number 1 kaya naintindihan niyang pataas ang bilang ng mga numero. Pero nang tingnan niya ang mga larawan sa phone ay nakita niyang puro yellow static ang mga ito at walang silbi kaya napilitan siyang magtiwala sa memory niya at isa-isang suriin ang bawat detalye habang naglalakad. Nang lumingon siya ay nakita niyang nakangiti na naman ang kabilang lalaki at doon niya na-realize na isa itong anomaly kaya agad siyang bumalik. Sinundan siya ng creepy na lalaki at matapos niya itong makita ng ilang beses ay tumakbo siya sa takot hanggang sa madapa sa kanto. At ngayon ay kalmado lang na nakatayo ang lalaki habang nakatingin sa phone nito. Kinuha ng nawawalang lalaki ang water bottle sa bag para uminom habang naglalakad at sa wakas ay napansin niyang ang sign ay 2 kaya may progress siya. Ngunit muli siyang bumalik sa parehong spot at sinuri ulit ang lahat ng detalye. Mukhang maayos ang lahat at handa na sana siyang umalis nang makarinig siya ng iyak mula sa loob ng locker. Binuksan niya ito at nakita ang isang baby kaya agad niya itong isinara. Biglang sabay-sabay na umiyak ang mga baby sa lahat ng locker at dahil malinaw na anomaly ito ay tumakbo siya pabalik hanggang makita ang sign na 3. Pagdating sa parehong lugar ay muli siyang naghanap ng anomaly habang hirap sa paghinga at nang masigurong ligtas ay kinuha niya ang inhaler ngunit aksidenteng nahulog ito. At sa sandaling iyon ay napansin niyang gumagalaw ang mga mata sa mga poster at sinusundan siya kaya mabilis niyang pinulot ang inhaler at bumalik habang patuloy siyang sinusundan ng mga mata hanggang makalabas siya sa corridor at makita ang sign na 4. Pagbalik sa main spot ay sinuri niya ang lahat at walang anomaly kaya nagpatuloy siya hanggang makita ang sign na 5.
Inulit niya ang proseso pero habang nagsusuri ay may tumawag na naman na ex-girlfriend at nang sagutin niya ito ay tinanong siya kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol sa sitwasyon. Dahil sa distraction ay hindi niya narinig ang mga baby na umiiyak sa background. Ikinwento niya ang nangyari sa subway at sinabi niyang walang tumulong sa nanay at nakonsensya siya dahil hindi rin siya tumulong. Umiiyak niyang inamin na pakiramdam niya ay hindi siya handang maging ama. Nagpatuloy siya sa paglakad habang sinasabi sa ex na pupuntahan niya ito agad at hindi niya napansin na nasa likod niya lang pala ang babae. Nang makita niya ang sign ay 0 na naman ang nakalagay na nagpapatunay na ang tawag ay isang anomaly at nag-reset ang progress niya kaya wala siyang choice kundi magsimula ulit, at sa pagkakataong ito ay kulay yellow na ang main spot. Sa sobrang galit ay ibinato ng nawawalang lalaki ang kanyang bag sa sahig pero agad siyang inatake ng asma. Bumagsak siya at nagsuka bago tuluyang manghina at ilang segundo siyang gamulong at sumigaw sa galit hanggang sa kumalma at pinaalalahanan ang sarili na huwag sumuko. Iniwan niya ang bag at naglakad pabalik hanggang makita muli ang sign na 1. Sa susunod na pagdating niya sa spot ay isang batang lalaki na ang nakita niya imbes na ang dating lalaki kaya inakala niyang anomaly ito at bumalik siya ngunit pagtingin niya sa sign ay 0 na naman kaya lalo siyang nalito. Paglingon niya ay nakita niya ang bata at napansin ang peklat sa pisngi nito. Sinubukan niya itong kausapin pero tumakbo lang ang bata kaya sinundan niya ito hanggang main area kung saan itinuro ng bata ang kabilang lalaki. At sa flashback ay ipinakita na ang lalaking iyon ay dati ring normal na tao na natrap sa lugar at nang makita niya ang bata ay hinawakan niya ang kamay nito para sabay silang makatakas. Kahit hindi nagsasalita ang bata noon ay may isa pang taong naglalakad na isa palang high school girl. Matapos nilang malampasan ang sign na 5 ay nagsalita ang babae at sinabing naliligaw din siya at gusto niyang makipag-team up. Pumayag ang lalaki at habang naghahanap sila ng anomaly ay tinanong ng babae kung baka patay na sila at nasa purgatory na. Saka siya nagtanong kung may guilt ba ang lalaki sa isang bagay bago tumawa at sabihing nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang gusto ba ng lalaki makalabas at inaya niya itong manatili dahil pathetic daw ang routine nito. Bigla niyang inulit-ulit ang salitang iyon hanggang sa tumigil siya ng ilang segundo at nagsalita sa kakaibang boses kaya na-realize ng lalaki na siya ang anomaly at tumakbo sila ng bata pabalik hanggang makita ang sign na 6. Sa main area ay normal na ulit maglakad ang babae habang nag-check sila ng anomalies at napansin ng bata ang isang pinto na may knob sa gitna na wala dati pero hindi pa rin ito nagsalita. Hindi napansin ng lalaki ang knob at isinama ang bata sa pag-abante ngunit pagtingin nila sa sign ay 0 na naman kaya sa galit ay pinunit ng lalaki ang instruction sign at ibinato ito habang nagbi-breakdown. Nang kumalma ay nagsorry siya sa bata at nagsimula ulit sila. Sa main area ay nakita nila ang hagdan pa-exit kaya tuwang-tuwang tumakbo ang lalaki papunta roon ngunit hinayla siya ng bata para pigilan hanggang sa madapa siya at magasgas ang pisngi. Inaya niya ang bata na sumama pero tumanggi ito kaya mag-isa siyang umakyat sa hagdan. Samantala ang bata ay bumalik at nakita ang sign na 1 na nagpapatunay na anomaly ang hagdan. Pagdating niya sa karaniwang spot ay nakita niya ang lalaki na naglalakad na may malamig na ekspresyon at kahit hilahin niya ang kamay nito ay hindi ito tumugon na ibig sabihin ay naging bahagi na ito ng loop, at sa kasalukuyan ay nakatitig ang nawawalang lalaki sa 0 at na-realize niyang hindi anomaly ang bata kaya inaya niya itong sumama sa kanya. Pagdating nila sa main area ay itinuro ng bata ang kabilang lalaki kaya na-realize ng nawawalang lalaki na hindi na ito totoong tao. Pagkatapos ay tumitig ang bata sa likod ng sign na may nakasulat na turn back again pero hindi pa rin siya nagsalita. Hindi ito napansin ng lalaki at inisip niyang walang anomaly kaya nagpatuloy sila at bumalik na naman sa sign na 0. Agad silang nagsimula ulit at sa pagkakataong ito ay napansin ng lalaki na nagbago ang artwork sa isang poster kaya sinabi niyang may anomaly at kailangan nilang bumalik ngunit nagpatuloy sa paglakad ang bata kaya sinundan niya ito at nagulat siya nang makita ang sign na 1 na parang alam ng bata ang ginagawa nito. Sa sumunod na loop ay wala siyang napansin pero nakatitig ang bata sa pinto na may knob sa gitna kaya doon lang din niya ito nakita at sabay silang bumalik hanggang makita ang sign na 2. Pagpasok nila muli sa main area ay biglang namatay ang ilaw kaya binuksan ng lalaki ang flashlight ng phone at nagulat sa malakas na tunog. Bumagsak pala ang ventilation lead at may dugo nang tumutulo mula sa butas. Habang may umiiyak na baby sa loob ng vents ay paglingon niya ay muntik na niyang mabangga ang kabilang lalaki na tuloy lang sa paglakad. Maya-maya ay may daga na dumaan sa paa niya at lalo pang lumakas ang iyak ng baby. Itinaas niya ang flashlight papunta sa sign at kinilabutan siya nang makitang may mga daga na may nakakabit na bahagi ng katawan ng tao sa likod. May bibig ang isang daga na sumigaw sa kanya kaya nabitawan niya ang phone at nagdilim ulit ang koridor.
Buti na lang at nakita iyon ng bata at sabay silang tumakbo pabalik habang kumikislap ang mga ilaw at lumilitaw ang maraming dugo at creepy na mga daga sa sahig hanggang sa makaliko sila at bumalik sa normal ang ilaw pagdating sa sign na 3. Sa susunod na loop ay may pasang tumakbo palayo at biglang napalitan ng isang babae ang pwesto nito. Doon lang nagsalita ang bata at tinawag itong mama at tinangkang lapitan ngunit na-realize ng lalaki na anomaly ito kaya pinigilan niya ang bata. Hinawakan ng babae ang tiyan nito at tinanong ang lalaki kung ano ang gusto niyang gawin habang pilit niyang inaawat ang bata hanggang sa mawalan ito ng malay. Matapos nilang makita ang sign na 4 ay umupo muna ang lalaki at hinintay magising ang bata at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng bata na sinadya niyang mawalay sa nanay para hanapin siya nito at inamin ng lalaki na ginawa rin niya iyon sa sariling nanay noon at sa pag-uusap nila tungkol sa childhood ay nalaman nilang pareho silang hindi nakilala ang kanilang mga ama. Bumalik sila sa main area at agad nagsalita ang bata nang makita ang number 8 na nakabaliktad sa sign kaya bumalik sila at nilampasan ang sign na 5 para pumasok sa susunod na loop, at sa pagkakataong ito ay may isang pinto na bumukas kaya sumilip sila sa loob at sa dilim ay nakita ng lalaki ang sarili niya sa subway na hindi pinapansin ng umiiyak na baby at ang pasaherong sumisigaw. Nahihiya sa sarili ay isinara niya ang pinto at isinama ang bata pabalik para hanapin ang sign na 6. Bago sila magpatuloy ay tinanong niya ang bata kung ano ang gusto nitong gawin kapag nakalabas sila at sinabi ng bata na gusto niyang kumain ng pizza pero hindi niya masagot ang sarili niyang tanong. At nang makita ng bata na nahihirapan siya ay binigyan siya nito ng isang shell bilang proteksyon. Sa susunod na loop habang chine-check nila ang mga detalye ay biglang tumunog ang alarm at isang malaking alon ng kulay brown na tubig ang mabilis na pumuno sa koridor kaya tumakbo ang lalaki ngunit nadapa ang bata. Paglingon niya para tulungan ito ay natabunan silang dalawa ng tubig. At sa isang panaginip ay nakita niya ang sarili kasama ang ex niya sa beach habang naglalaro sa tubig ang magiging anak nila. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at sinabi ng babae na naniniwala siyang poprotektahan niya ang kanilang anak. Inabot ng bata ang isang shell para sa proteksyon at doon niya na-realize na ang batang iyon ay siya ring bata sa koridor kaya niyakap niya ito ng mahigpit at nakipaglaro sa tubig. Sa koridor ay muling umahan ang lalaki habang buhat ang bata at sabay silang kumapit sa sign habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa paligid ngunit masyadong malakas ang agos at tinangay ang lalaki palayo hanggang mabitawan niya ang sign at mahiwalay sa bata. Makalipas ang ilang sandali ay nagising ang bata sa sahig at wala na ang tubig kundi puro debris na lang ang naiwan at wala na ang lalaki. Dahil anomaly ang baha ay bumalik ang bata at nakita ang sign na 7 at nagpatuloy siya sa paglakad nang walang nakikitang kakaiba sa main area kaya lumiko siya at nawala sa kanto. Pagkatapos ay muling lumitaw ang lalaki at wala rin siyang nakitang anomaly kaya nagpatuloy siya hanggang sa wakas ay makita ang sign na 8 katabi ng hagdan. Matapos tingnan ng shell ay bumaba siya sa hagdan at bumalik ang normal na crowd sa paligid. Nagkaroon ulit ng signal ang phone niya at nakabili siya ng inumin. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ex at sinabi niyang papunta na siya sa hospital para samahan ito, at nang sumakay siya sa subway at muling umiyak ang baby habang may pasaherong sumisigaw sa nanay ay humarap siya at tumulong na sa pagkakataong ito, at kung nagustuhan mo ang recap na ito ay mag-subscribe ka at i-on ang notifications para sa mas marami pang kwento. Salamat sa panonood.